Okay, dito kami sa may ano, yung likod, Kamalo. Nasa lubong namin sina Kuya Justin. Ito, ayan ang kanilang mga huli. Beg natin si Tabong. Pinana lang nila yan, mano-mano, walang kompresor. Talagang mano-mano lang. Pakitas nga po yung pana ninyo. Patingin nga po ng pana. Patingin ng pana. Ganyan lang ang kanilang gamit dito. Walang dayan. Talagang mano-mano. Huli sa kuan. Yun ang kanilang mga huli sa sisid. Yan ang kanilang kuan, trabaho rito. Napakasipag ng mga tao rito sa lugar na to. Konting sipag lang, may konting ano lang na makikita na kayo rito sa lugar na to. Ang gaganda ng isdang mga nahuli nila, mga pampano, barakuda. Ay, mayroon pang igat oh, ang laki. Buhay pa. Kaya lang igat yan, igat. Il yan, il. Pinana nyo lang yon? Ang laki nun, Yan ang maigilakay. Ayan ang pampano. Okay, so ang sarap ng buhay nila rito kung matyaga lang kayo sa lugar na ito. Kuya ano yun? June, ano pa pangalan? Justin. Okay, ayan tropa nila Kuya Justin. Kanina pa namin sila nakikita eh. So yan ang kanilang mga ginagawa. Kami nag-iikot-ikot lang. Wala kami masyadong dalang kuan. Wala kami masyadong dalang wala kami masyadong dalang kuan. Wala lang kaya. Ngayon, nakikiusap kami maski 2 kilo lang. Hindi ko na sasabihin yung presyo. Ano sabihin ko ba presyo? Ikakat ko na lang. Ikakat ko ang presyo. Okay, hindi naman lalabas ang presyo. Kasi ito ang kanilang hanap buhay. So kami naka-umorder ng 2 kilo para pag uwi namin may ihawin ng tropa. Meron kaming uulamin mamayang gabi kasi kalahating baso tunggay mo tsaka mo higo pa ng sabon di ba nalalasa na hanggang bukas na lang kami. Parang kulang pa kami sa araw. Kaya kami pagdighay pa. Kaya sabi ko bukas ng umaga babalik uli kami rito. Mangangawil lang talaga kami. Baso ng iskape. Street mo guys sa bahigom ng sabaw ng pampano. Hindi na makakawala yan. Baka makawala pa. Maski pati makalpas. Ay, sabagay. Buhay nga nahahabol eh. Pag yan ay makawala pa. Ayan. Napakaganda ng mga isda. Sariwang-sariwa talaga ang kanilang mga huli. Fresh na fresh. Bagong pana lang talaga. Sa dito talaga yung sariwa. Nahing na pa nga. Laki ng pampano. Ayan kanila. Ayan ang huling. Ayan ang huling kuan. Ang kanilang huli nila. Okay, kami naman mamayang mag-alalatag-latag ng bingwit. Kaya lang kami bingwit lang talaga sila, puro pana. Puro pinana lang nila. Batighan eh. Pagka ganyan ang huli nyo kuya, nauwi na kayo o magtatagal pa? Anong oras kayo nauwi? Mamaya pa yan sila. Hanggat may isda, hanggat may nakikita pa. Hanggang hindi ko nagugutom ang tao. Wala kayong lutuan dyan. Mama lang ang dala na sila. Mama? Ano yung almusal na yun? Kaya sila walang maskara. Okay, so inaabot na sa amin ng pampano. Napakaganda ng baka dumulas. Ayan. Kano? Kanay? Itatabi ko na ito rito. Ha? 180. Sabihin ko na presyo para pag may pumunta. Okay lang? O ikakat ko to pagka nilabas ko. 200 kilo. Okay, 200 daw ang kilo rito. Gawa ng kami mag-best friend na. Yun ang maganda rin. Mga tropa to ni Ryan Ruiz. Kasi si Ryan ay estudyante namin yan. Nagkataon din na kakilala ni Kuya Obet, yung mga ito, mga barkada niya. Kaya ganito ang presyo sa amin. Pero pagka kayo dumayo, medyo ano lang talaga. 200 talaga ang kanyang per kilo rito. 200. Okay, so maraming salamat sa Kuya, maraming salamat. Sana pagbalik namin may uli-uli kayo. Bukas ng umaga dito uli kami. Pag kami bigo,
Alam niyo na. ayaw naming umuwi ng bigo. Kasi bukas pa uwi na kami. Kaya... Ano na kayo? Ilan mahal na kayo? Okay, so hanggang dito na lang muna ulit. Okay, so bumaba na kami ng bangka. Ito yung aming kwan. Yan yung bitbit ni Larry. Wala. Adobo lang na to. Yan yung nakalabas pa yung kwan. Yung ulo ng buntot ng pampano. Mamaya ang usapan namin, babalik kami sa lugar ni na Obet alas 5 ng hapon. At kami mamimiwas doon daw sa basta dadalhin uli kami mamimiwas. Hindi na kami lalayo. At ipaparanas niya sa amin yung pamimingwit talaga. Bossing, magkano yan? Bossing! Magkano? Ano yun eh? Lapu-lapu yata. Magkano? Ano mo, magkano? Lapu-lapu yan. Lapu-lapong bato. Binibenta niya po ba yan? Binibenta niyo? Pangulam lang. Ano isda yan? Lapu-lapu. Lapu-lapong bato yan. Hindi pala binibenta. Wala po manlamis. Hindi pala binibenta ni Kuya. Sige, tingin po. Sige, tara. Okay. Kala namin, binibenta. Kauli siya ng lapu-lapu. Yan ang mga lapu-lapong bato, yung mga itim. Lumalaki yun. Kaysa sa mga pula. Pero yun, dyan lang ginuli. Oo, dyan. Kaya lang yun. Bitag. May mga bitag silang iniwan dyan. Binabalikan nila yung mga bitag nila. Nagtatanim. Nagagaling rin sila ng pamana. Oo. Alam ko na paana. Oo. Nag-ano sila ng mga kawil dyan sa ilalim. Tatali. Binabalikan nila. Okay, so pabalik na kami sa sa tropa. Nandito na sila kanina pa eh. Nauna na sila. Kami lang nilari ang lumakad. Malaot. Kami ang pumalaot. Kala nga namin alas 3 na ahon eh. Sunog na kami. So mahon muna kami ngayon. Nagkaroon kami ng blood compact. Walang makakaalam. Malupit na lihim. Alas 5 ng hapon. Lalarga uli kami. Plus bukas ng umaga. Oo, plus bukas parang umaga. Meron kaming adventure. So mamayang hapon daw, tatambay muna kami rito. Tapos pipick upin na lang kami ni Obet. Tapos dadalhin kami sa lugar na maraming pwedeng mahuli. Mag-ano lang kami, iitsa-itsa. Hindi na kasi ang dito doon eh. Hayaan mo na, okay lang yan. Sabihin nga, pwede ba ako ng 1.5? Oo. Kaya nga gulit ko kahapon eh. Parang naririnig ko sa usapan ni na Ryan eh. 12 litro. Napakalayo nun. Uubusin. 6 na litro na one way. Parang gusto ko na sumuko eh. Sabi parang ayaw ko na puntahan yung na yun ah. Yung kuweba na yun ah. Eh galing naman ako doon. Dito na tayo magbaybay. Mahirap magdaan dyan. Dito kami sa Kakahuyan magbabaybay. Wala na. Parang hirap talaga lumakad dito sa buhong yan kasi nalubog. Ito yung tropa. Wala, maliit lang huli ni Sir Bal. Maliit. Ayan ang tropa. Maliit, sir. Sakot ka ba? Ano yan?
Ay, wala palang lilom dun. Giant Pampano. Talakito. Pampano yan? Sino pumana? Sina Ruben? Anong dali ni Obet? Ha? Wala. Anong huli ni Obet? Tour guide. Ikaw. Hawak ko yung isang bingwit. Muntik na. Kitang-kita namin yung mga isda. Lalaki sa ilalim eh. Sabi sa'yo. Kitang-kita mo yung ilalim ng isda eh. Ang dami isda. Panood ng video mamaya. Ang dami isda. Kaya alam, mahihiyain pala yung isda ron. Oo. May lap. Mahihiyain. Ayaw umabot sa amin. Ano yan? Paano yan? Tinatanong nga namin, sinong busog na sinong gutom na isda? Wala na sagot. Snabero. Sinong pumana yan? Si Obet? Hindi, yung mga katutubo. May kasama yung katutubo. Hindi, nakita namin doon kabarkada ni Obet. Ano binili niyo? Oh. Ha? Ano ba yung tawag doon? Pampano yan? Yung malaki. Pampano. Pampano yan? Sarap yan, sabawan yung ulo. Labay. Tsaka yung mga palikpik. Wala rin kayo nahuli. Pampano yan? Pampano yan, na malaki. Yung nakikita mo sa atin, maliliit. Yan ang giant. Talaga? Oo, pampano yan? Wow! Akala ko labahita. Hindi oh. Kap, Ay, ihawin? yung ulo, pwede sabawan. Gusto mo, wala. Hindi naman tatanggihan kung gusto mo luto. Ay! Kung ang gusto nyo. Mas malaki pa dyan. Ito yung pagkain nila. Lobster at saka sikad-sikad or... Ano ba tawag niya? Ano talaga? Limasag. Hindi. Madali. Rock crab. Ano? Hindi. Nasa dulo ng dila ko. Hindi. Nabala na. Basta kapamilya din ng lobster. Hindi. Yung lapad. Ha? Pakipak ang tawag nila rito. Pero sa amin ibang tawag dito sa ganitong one. Pampano yan? Pampano? Yan yung ilang kilo? Yan yung pampano. Nandun mo ako. Ito ano isda ito? Okay, so papahinga muna kami. Grabe init. Dito kami ngayon sa beach. Nagpapalipas na kami ng oras kasi may kausap kaming tao. Dito kami mag-aantay kay Obet. Kung makikita nyo, asul na asul ang dagat. Sila rin nandun dun sa may unahan. May usapan kasi kami ni Obet na dadaanan kami rito mamayang mga bandang 5. Ayun sila rin nangunguha siya ng peebles. Ako naman medyo pahinga muna ng konti rito sa ilalim ng mga puno. Dito kami ngayon na nagpapahinga. Nakisilong muna kami rito sa may-ari ng bahay. Mga kakilala rin ni Ryan. So mamaya-maya, pagka medyo malilim na, mga siguro past 5 siguro, lulusong na uli kami ni Larry. Mangingisda kami mamaya. Dadaanan daw kami ni Obet. So ito yung lugar namin. Napakalinis ng lugar. Asul na asul yung dagat. Oh. Medyo namula ako kanina. Gawa ng isda kami kanina dun sa may nakalimutan ko yung pangalan ng lugar na yung may isla ron sa gitna. Napakalayo ng pinunta namin kanina. Ngayon, mamaya pag kami ng isda, doon lang kami banda sa may gilid-gilid lang daw. Malapit lang sa bahay ni Obet. Ang bahay ni Obet, doon pa sa may pinakakanto na yon, yung lugar na yon. Yung nakikita nyong pinakakanto na yan, doon nandun pa yung kanyang pwesto, ando doon yung bahay niya. Nandun doon ang kanyang bangka. Mamaya raw, susunduin nila kami rito. At kami maghahagis-hagis mamaya ng kawil doon sa lugar nila. Alam niya kasi yung mga lugar na na pwedeng magandang spot para makahuli ng isda. So napakalinis ng lugar na ito. Si Larry busy sa kakadampot ng mga peebles. Kasi wala na rin kaming time bukas gawa ng hectic ang aming itinerary. Parang kulang pa rin ang 4 na araw na pagpunta namin dito. Napuntahan na namin ang Dipalyon Falls, nakakapag-boating na kami, nangisda kami doon sa may laot.
Marami pa sanang activity. Ngayon naman ang tropa nandoon sa kabilang bahay, sa bahay, nag-aayos sila ron. Ang ibang tropa naman dito nagpe-picture taking sila ron. Mga remembrance. Medyo malayo na, hindi na masyado makita. Nandoon, malayo na sila. So mas inaano nila maigi yung kapaligiran. Kung mapapansin nyo, asul-asul ang dagat, malinaw na malinaw yan. Ako naman nandito ako sa lilim at medyo mahapdi na yung aking balat. Gawa ng kanina pumunta kami sa laot. Okay, so dito muna ako magpapaypay. Aantayin ko na lang muna sila. Kasi sabi ni Obet, pagkagaling daw sa initan, sa pangingisda, bawal daw maligo. Dapat daw magpahinga muna. Kaya sundin natin yung payo ng mga taga rito. Kaya ako pa-relax muna rito. Mag-aantayin lang ako ng oras. Papahinga ako. Habang nakatanaw dun sa kadagat. Napakalinis ng lugar nila. Si Larry busy pa rin sa pangunguha ng kanyang pebbles. Ayun si Larry. Ewan ko kung pupunuin niya yung 1.5 liters na Coke. Masarap sana magbabad kaya lang mahapdi na. Mahapdi sa balat kasi kanina nung nagpunta kami sa laot, naka-short lang ako. Ayun. Medyo namula ng gusto. Ang aking ang aking hita. Medyo nadali. Sunburn. Mga ilang days na naman magbabalat na naman to, pero okay lang. Alam ko na naman ang mangyayari. Ganun talaga. Okay, so maya-maya na lang ulit pagdating ni Obet. Gawa ng talagang tipid na tipid kami ngayon dito sa power. Kasi sa bahay, wala pa rin kaming kuryente, pangatlong araw na ngayon. Inaasikaso ng tropa, kaso may mga activity rin kaya hindi dire-diretso yung paggagawa ng kuryente. Dati last year, may internet sa bahay ni Ryan, kaya lang dinala daw yung kanilang device, kaya walang contact. Zero visibility kami ngayon sa buong Pilipinas. Wala kaming contact wala kaming messages. Hindi kami maka-receive ng message, hindi makapag-send ng message. So 4 na araw na putol ang communication, blackout ang news blackout within 4 days. Pagka nagkaroon ng signal sa bayan, saka lang siguro makakapag-message sa misis ko. Pero as of now, talagang wala kami magagawa, talagang zero visibility. News blackout ba? Nandito kami ngayon sa kabundukan ng Ayan, puro bundok yung nasa likuran namin. Walang katao-tao dito. Sa likuran ko, medyo may kaunting palayan doon sa lugar na yun. Sa harapan, tapos bundok yan. Tapos sa likuran ko naman, dagat. Ito ngayon ang pwesto ko rito. Medyo napakatahimik ng lugar na to. Ganda lang to pagkakuan. Tawag dito, magbabakasyon ko lang mga ilang araw. Pero kapag magtatagal, parang hindi ko kakayanin ng tahimik. Sobra kasing tahimik. Maririnig mo lang dito lagaslas ng tubig ng dagat. Wala akong naririnig ng mga radyo. Parang napakatagal ng oras dito. Ang tagal lumipas ang oras. Okay, so mamaya na lang ulit pagdating ni Obet. Doon ko ulit papakita yung ibang laman ng lugar ng General Nakar. Nung last year, nagpunta kami rito, kaya lang hindi kami masyadong nagtigil. I mean, walang masyadong activity sa dagat kasi sobrang init noon. Napakaganda talaga ng lugar dito. Okay, so mamaya na lang uli. Tinitipid ko nga ang aking power. Kasi pag nagpapacharge kami, naku po, napakalayo pa ng lugar na namin. 1 kilometro pa lalakarin bago kami makapagpa-charge. Tapos babalikan pa. Kaya tipid-tipid sa power. Yung una kong cellphone, wala na, lobat na.
Kaya ito ngayon ang gamit ko. Okay, so abang-abangan nyo pa yung mga susunod na gagawin namin. Tingnan nyo maigi yung lugar na ito. Napakalinis, napakaganda. Nature na nature talaga ang dating. Okay, so until din muna. Aabangan lang muna namin yung yung mangingisda na si Obet. Okay, shout out kay Kuya Obet.